Hello mga lods, magluto ako ng ginataang gulay. So yan, alugbati mga lods, yan po ang isa sa sangkap ko. Then nagpabili ako ng okra, kalabasa, kalkag, bombay, ahos at saka luya, sibuyas pa. Then may kinuha ako sa rep, yan ang naiwan namin doon sa rep, talong at saka sitaw. So yan mga lods, hiniwa-hiwa ko na yung kalabasa. Then may naiwan kaming prito kagabi. So isang prito, so hinimay ko para pangsahog ko na rin mga lods. So may nagbili ako ng konting kalkag. Sa amin kalkag yan, di ko alam kung anong tawag sa inyo, basta sa amin kalkag yung maliliit na hipon na dinawang so yan mga lods, tumating yung husband ko, may dalang mango float. So yan, piniplex ko sandali, din pagkatapos naghimay-himay na ako yung pritong naiwan namin mga lods. So yan, so ano ko ng kawali, kaso natigasan kasi bago lang nilutuan ng anak ko, then hindi naugasan agad. So kuha na lang ako ng kaldero. Then ayan mga lods, yan, tapos init na mga lods, nilagyan ko na ng konting mantika, tapos nilagyan ko na ng luya. Sa paggisa mga lods, iba-iba kasi tayo ng paraan sa pagluluto. Sa akin mga lods, sinuuna ko luya kasi mas matagal yung pag ng matigas kasi itong luya mga lods. So pag maamoy ko na yung aroma ng luya, isusunod ko na yung sibuyas at saka bawang. So kinunti ko lang yung oil mga lods, kasi pangit kasi pag magsabaw ka na ang daming mantika, oil na makikita mo sa sabaw. So actually mga lod, gustong gusto ng mga anak ko ang may sabaw na ulam. Gusto nila yung may sabaw. So yan lods, ginisa ko na. Then maya mga lods, lagyan ko yan siya ng nor cubes na chicken, kahit anong nor, basta sa akin nakita ko chicken yung ilalagay ko dyan mga lods. Then pagkatapos yan lods, kukumama, yan ang panglagay nating gata mamaya. Pag maluto na mga lods, mga last na siguro, pagluto na talaga, paanuhan lang natin ng konti, pakuluan ng konti, then tapos na. Mamaya lang yan lods, mga lods, yung kukumama gata. Actually yung kukumama mga lods, sponsor yan, bigay yan ng kapatid ng husband ko. Nagwork kasi sila sa bukuhan. So nilagyan ko na ng nor cubes mga lods, ginisa ko. Then ito po yung isdang hinimay ko kanina, dinilagay ko na rin po. Saka ilagay ko na rin yung hipon na maliliit, sa amin tawag dyan kalkag. So yan na po mga lods, lagay ko na po. Then so dito mga lods, so yun, ginisa ko na. Then maya mga lods, lagyan natin ng pangmalakasang tubig, sabaw, yung hanggang liig yung sabaw mga lods. Hindi ko kasi natansya yan mga lods, kaya ayan. Pero actually mga lods, yung gata na nihalo, yung inilagay ko, maganda siya mga lods, kasi pure, wala siyang halong tubig. Kahit ang dami na ng sabaw na tubig na inilagay ko sa gulay ko, makita mo talagang puting-puti siya, hindi mo makita yung parang tubig. Yan mga lods, pure talaga siya makita. Takpan natin yan mga lods.
So, antayan natin kumulo. Then, habang okay nagantay yung, tayong kumulo presko mga kung lods, mamagata. so, maglinis muna tayo yung sa pinag-anonhan natin. Yung kalat natin. So, ayan lods. Maglinis muna ako. Then, pagkatapos niyan mga lods, katayin ko mamaya yung isda ng dala ng husband ko. Yan po mga lods, yan pong dala ng husband ko. Hindi po yan binibenta mga lods, pangulam po namin yan. Yung katayin ko yan mga lods, then ilagay ko sa ref para pag may gustong magluto, nakaano na siya mga lods. Naka-ready na siya. Hindi na siya hindi na mahirapan yung magluto na katay pa at saka hiwa-hiwa to, magsipirit pa ng ng karne ng isda. So ayan mga lods, sinugasan ko para kakatayin ko maya-maya. Maglinis muna ako mga lods. Kunin ko muna ilagay ko muna sa basura yung mga nakalagay dyan sa lababo. So ayan na lods, inumpisahan ko ng malinis. So pag may plastic na mga lods, inugasan ko yan at saka kumbaga nilabhan ko. Then pag sinasampay ko. Then pag pag tuyo na, ko yung kumbaga gagamitin ko na naman pag may kailangan ng plastic para recycle. So yan po ginagawa ko pag may plastic kaming pwede pang magamit mga lods. So ayan mga lods, ginatay ko na habang nagaantay ako kulot yung nilagay ko kaninang tubig sa gata natin na gulay. So ayan, pag katay ko niyan mga lods, iniba ko yung part ng ulo dahil masarap siya sabawan. So ayan. So pagkatapos ko niyan mga lods, nagkuha ako para hinugasan ko para ilagay sa ref. Then para pag may luto ng madali lang, kuha na lang sila ng malinis at diretso na sila magluto. So ayan lads, hugasan. Then nung tiningnan ko hindi pa kulo, so hinugasan ko muna yung gulay. So ayan mga lods, hinugasan ko baka para hindi tayo baka may mga fertilizer pang nakakapit sa gulay. So para iwas sa tiyan. So yan, hinuhugasan ko po yan mga lods. Di kasi natin alam kung may mga fertilizer pa ang mga gulay na kasi nadala na kasi ako niyan mga lods nung minsan bago pa palang yung gulay, then pinitas. So ayan, nagkagulo yung laman ng tiyan ko. So kaya ayan, nilinisan ko talaga mga lods. Bahala aksaya ako sa tubig, at least malinis na yung gulay na niluto ko, at safety na rin ang kakain. So ayan mga lods, tapos kung nahugasan mga lods, binabad ko sa tubig para hindi mag yellow yung yung talong. So dito naman sa dahon-dahon mga lods, inugasan ko na din, then para yung mga kumakapit na mga something dyan mawawala. Then ayan lods, alam nyo ba lods, nag-edit ako nito, sinadya ko talaga yung tulog na ang lahat kasi ang ingay po namin dito mga lods, lalo na yung dalawa kong kitten. So pinili ko pong ganitong oras para walang ibang
walang ibang maririnig na ingay. So ayan lods, pasensyahan nyo na po yung boses ko, yung voiceover ko kasi utal-utal at saka putol-putol. Baka sa susunod mahasa na tayo mga lods. So yan, nung binalikan ko yung sa amin yan kaldero, yung binalikan ko kulong-kulo na siya mga lods. So ready na siya lagyan ng gulay, yung kalabasa. Inisa ko na yung mga lods, pareho lang naman sila kasi matitigas, kaya part na matigas na gulay. So inisa ko na silang so hindi ko pala alam mga lods na yung kalabasa madali lang pala siyang maluto kasi hindi yung kalabasa na bili namin. So ayan, pagka niyan na na nadurog, na sobraan sa luto kasi kumbaga bata pa yung iwan ko kung yung tawag diyan, yung hindi pa siya, sa amin kasi lagat, yung ganun. So yan mga lods, nilagay ko na lahat na yan, and then nilagyan ko po yan ng asin. Tinimplahan ko po yun, ayan mga lods, pero hindi ko po nilagyan na ang pangpasarap na magic, pangpalakasan na magic sarap. So yan po mga lods, nilagyan ko ng kalahating kutsarita na asin, excuse me po. Then tinakpan ko din yan mga lods. Nilagyan ko po na ng durog na paminta mga lods. So ayan, inaano ko kumbaga yung ni-mix ko para hindi yung ano ba yan, yung paminta hindi magdikit sa sa gulay, para ma-mix ito mga lods. So ayan mga lods, talagang inaantok na ako nito mga lods. Nag-edit ako kasi 12 na ata to ng gating gabi. So ayan mga lods, pag open ko mga lods, kulong-kulo na. So pwede na siya lagyan ng dahon, pwede na siya lagyan ng dahon ng alugbati at saka tinangkong. So yan lods, lagyan ko na, and then pagkatapos kong nailagay yan mga lods, antayin ko naman yung kumulo, at saka lagyan natin ng pangpalasa at saka kuko mama gata. So ang sarap lang sa kuko mama mga lods, pure po siya mga lods, wala siyang halong yung tubig ba, pure talaga siya ang gata mga lods. Basta makita nyo yan sa ko na talagang puting puti yung gulay ko kahit ang daming sabaw. So yan mga lods, so kulong-kulo na talaga siya. Then dyan ko na siya lagyan ng Coco Mama Press Gata. So ang nakaano lang sa Coco Mama mga lods kasi pure siya. Tingnan nyo mga lods, paglagay ko niyan, ang daming sabaw niyan mga lods pero hindi siya kumbaga puting puti siya sa gata. So ayan mga lods, so yan na po mga lods ang Coco Mama Press Gata. Yan, actually mga lods, yung Coco Mama na yan mga lods, sponsor lang po yan sa kapatid ng husband ko, kasi doon po sila nag-work sa Bukuhan. So actually hindi sila pwedeng bumili, pero pag magpabili sila sa mga yung kumbaga head sa kanila, so sila, makabili sila niyan. So tingnan mo mga lods, o diba, pure na pure kasi siya mga lods. So kayo kung bibili kayo ng DIY ng gata mga lods, so piliin nyo na lang yung
Coco Mama mga lods. Talagang pure na pure siya. So may kamahalan lang pero okay din naman sa okay din naman siya sa quality. So ayan mga lods, actually mga lods, parang naanuhan ako niyan kaya lagyan ko ng bagoong. Sa amin yan mga lods, ginamos, pero sa Tagalog bagoong na isda. So lagyan ko siya mga lods, mga 2 kutsarita lang. Parang naanuhan ako pang anong tawag diyan. Basta pag may bagoong ang gulay, parang ang iba ang lasa. So yan mga lods, nilagyan ko po ng bagoong ng 2 kutsarita lang po mga lods din. Antayan ko na rin yan kumulo mga lods din, tapos na. So tingnan nyo mga lods. So ang kumbaga ang sabaw, kahit ang dami ng ng sabaw ng gulay ko, so ayan tingnan mo, puti ng di gaya ng ibang DIY na gata na pag inilagay mo mas malamang yung tubig. So sa akin tingnan mo mga lods, puting-puti siya. So ayan. So okay na yun panglasa ko mga lods, tinikman ko, so okay na. So antayin ko na lang yung kumulo para maluto yung gata. Then pagkatapos yan mga lods, kain na tayo. Then pagkatapos yan mga lods, then ayan, nantay ko na siyang kumulo. Then nag-ano na ako ng kanin, nag-ano na kami ng mesa, nag-prepare. Then charan, kain na tayo mga lodi. So yan lang po ang ewan ko kung long video ba ito mga lodi. Need ko kasi itong gawin, mag-edit para may maiano din ako, para ma-monetize din. Then sana po panoorin nyo yung video ko. Pasensya na po sa voice over ko, pasensya na po sa utal-utal ko yung Tagalog ko. Kayo na lang po gamitan nyo na lang po ng common sense. And then balang araw mga lods, masanay na rin mahasa. So yan mga lods, kain na kami mga lods. So God bless all mga lods. Magpasalamat tayo kasi araw-araw tayo may kinakain, may inihapag sa mesa, at makakain ng masasarap na mga gulay at isda. So ayan na mga lods. Teka muna mga lods, magawa muna pala ako ng bagoong na isda at lagyan ko ng sili pang pangdagdag pang daming kain ng kanin mga lods. So lagyan ko yan ng sili. Gumawa pa ako ng sili, at saka nilagyan ko po yan ng limon mga lods. Mahilig ako sa bagoong na isda, basta ako lang yung gumawa, kundi ako yung asawa ko. Hindi po kami bumibili ng bagoong mga lods. Sa totoo lang, hindi po. Kumakain lang ako ng bagoong pag gawa ko o gawa ng husband ko, kasi sure po ako na malinis. So kaya ayan po mga lods, madami po kaming bagoong na marami po kaming bagoong na gawa ng husband ko. Kasi pag may yung maliliit na isda, gumagawa siya ng ginamos, o kundi siya ako. So kaya may stock kaming mga ganyan mga lods, for in case na wala talagang ulam, kanin at saka bagoong lang sapat na. Ulam ng pang mahirap mga lods, pang tawid gutom.
Hindi kasi natin alam ang panahon mga lods. Kumbaga pang ano lang siya mga lods para kanin at saka bagoong sapat na. Ganun. Yung mga ganun na ano mga lods. Basta mabusog lang. So, nasobrahan ko pala yan ng limon mga lods. Hindi ko na nalasahan yung ano ng bagoong, yung asim na lang ng limon yung nalasahan ko niyan mga lods. Kaya tingnan nyo, ang daming limon. Hindi ko kasi natansa kasi ang liliit ng limon. Sa amin, limon. Hindi ko alam kung ano yan sa inyo mga lods kasi may naanuhan ako yung limon, yung yellow. Yung color yellow, yung malalaki. Yan ang limon sa inyo, 'di ba? Sa amin yan, sa Bisaya, ang limon yan. Yang maliliit na green na yan, limon yan sa amin. Ewan ko lang kung anong tawag dyan sa inyo. Basta ang ano ko, ang limon sa inyo yung malalaki na yellow yung color, dilaw. Yellow. Dilaw yung color. Pasensya na po kayo sa utal-utal at saka pamali-mali. Then, ayan na mga lods, kain na po tayo. Nakaano na kami. Nag-start na kaming kumain, magpamilya. So, thank you for watching mga lods. Maraming salamat. Wag lang po tayong mag-iwanan mga lods. Hatakan lang po tayo kasi kung anong makikita ko po sa notification ko mga lods, ganun din ang gagawin ko sa inyo, o dudublihin ko pa mga lods. Hindi ako mangiiwan mga lods, basta hindi nyo rin ako iiwan. So ganyan lang po mga lods, hatakan lang po tayo. Thank you for watching. Bye bye.